Attendance muna, ano. So, if you are in this meeting, kindly say present na lang, ano. So, start na. Jericho, Aala. Present po, sir. Acido, Present po. Aguila. Janela, Aguila. Wala. Present po, sir. Okay. Sige, wait lang. Sir, present po. Mahina lang po ang signal, kaya late po ang dating. Sige, okay lang. Okay, continue tayo. Aguirre. Present po. Aldovino. Aledo. Present po. Aledo. Bienzar Aledo, wala. Alog. Present po. Baha. Present po. Valderrama. Present po, sir. Bantayan. Present po, sir. Barcelos. Aldrich. Present po, sir. Okay. Benedicto. Present po, sir. Beo. Present po, sir. Bortanog. Present po, sir. Brillantes. Present po, sir. Buison. Present po, sir. Canimo. Present po. Katapang. Jan, Katapang. Wala. Katibog. Present po, sir. Delo. Present po, sir. De Luna. Present po, sir. Imakulangan. Present po, sir. Dongon. Present po, sir. Estolides. Present po. Evangelista. Present po. Deyesa. Present po, sir. Yabe. Present po, sir. Makuha. Present po. Maramot. Present po, sir. Mendoza. Present po, sir. Pahamtang. Patulot. Present po, sir. Pediglorio. Present po, sir. Jonel Perez. Present po, sir. Tristan Perez. Tristan Perez. Wala. Ramos. Present po. Remo. Present po, sir. Rivera. Present po, sir. Rosales. Present po. Si ninyo ay nag-chat sa akin. Sanchez. Sir, present po. Santos. Present po, sir. Torano. Present po. Villanueva. Present po, sir. Okay, so tatlong wala sa inyo. Alam ba nila na online tayo ngayon? Na-announce nyo ba? Okay, so start na tayo, no? So for today, we will be discussing, under pa rin ang linear algebraic equations, indirect methods na tayo. Kung last meeting tayo ay direct methods, tayo ngayon ay indirect methods na. Again, sa ating meeting last week, sabi ko, ang direct methods, it is more on solution-based. Pagdating ngayon natin sa indirect method, it is iteration-based. Again, kapag iteration, hindi mawawala dun ang approximation. So again, learning objectives natin. Ano ba yung under ng indirect methods? So we have the Gauss-Seidel and the Jacobi iteration. So you should be able to apply these two in solving system of linear
equations. Okay? So, students should also be able to know how to assess the diagonal dominance of a system of equation. Bakit kailangan itong diagonal dominance? Kasi sa indirect method, when using indirect methods, maalin yan kay Gauss-Seidel or kay Jacobi iteration, ang diagonal nila kailangan dominant. Okay? So, anong ibig sabihin ng dominant? So, kunyari sa matrix natin, kunyari yan, x, y, z, ito yung diagonal natin, di ba? Tapos meron pa tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itong diagonal natin, ibig sabihin ng diagonal dominant, sila yung pinakamalaki sa kanilang hanay na row. Okay, so sa example, mas makikita natin kung anong ibig sabihin ng diagonal dominance. Next, recap muna. Sino sa inyo may pwedeng makapagbigay sa akin ng difference ng Gauss elimination and Gauss Jordan? Sige nga, anong pagkakaiba ng dalawa? Anyone? Present si Tristan. Sige. Yes po, Mr. John Katibog. Sir, sa Gauss elimination po, ang isisira lang po yung lower triangle, tapos sa Gauss Jordan elimination po, yung lower and higher. Okay, so ganito yun. Clarify ko lang yung sinabi niya, sa Gauss elimination, actually, pwede rin yung upper triangular ni Gauss elimination. Pipili lang kayo sa lower triangular or upper triangular kung alin ang gusto nyong i-eliminate or gawing zero. So, pipili lang ng lower or upper triangular. Then, yung diagonal niya, we need to transform it into 1. Pagdating naman kay Gauss Jordan elimination, ang sabi dito, it is the refinement of Gauss elimination. What do you mean by refinement? Yung refinement, pagtingin pa lang natin sa matrix kay Gauss Jordan, kailangan kita na natin yung values ng unknown. So in this case, dito sa kunyari sa matrix na to, sabihin natin ito ay x, ito ay y, and z, kita na agad yung sagot dito. Since 0 naman, yung lower and upper triangular. Sa solution, may pinagkaiba ba sila? Wala. Pinahaba lang itong Gauss Jordan elimination, pinahaba lang na Gauss elimination. Okay? So, proceed tayo. Ano nga ba ang indirect methods? Again, ang indirect methods, uses iteration. It is iteration-based, sabi ko kanina. Last meeting din, sinabi. It is more on iteration-based. So, kapag iteration, again, hindi mawawala ang approximate solution or approximate value of the unknown. Laging approximate. So, this is done with an initial vector. So, binibigyan tayo ng x initial or x sub 0. And then the successive approximations are generated that eventually converges to the actual solution. Okay? So, laging every iteration, meron tayong x initial hanggang sa makuha natin yung actual solution or yung approximate answer. Okay? So, unlike direct methods, the number of operation required by iterative method is not known in advance. Ano tong ibig sabihin? Again, sa direct method, kasi solution-based to, alam natin kung kailan tayo titigil. Kung kunyari sa Gauss elimination, titigil na tayo kapag nagawa natin yung lower or upper triangular is 0. Then we have to solution yung makukuha na natin yung XYZ by substituting kung alin yung may dalawang 0 dito sa natitirang unknowns pa. Unlike dito sa indirect method, ang indirect method hindi natin alam kasi nga may iteration. So, kailan tayo titigil? Di kapag malapit na tayo dun sa approximate, yung sa true value talaga, accurate na. Hindi natin masasabi kung kailan tayo in advance, hindi natin masasabi kung kailan tayo na doon na malapit sa true value.
Okay? Unless, sinabi sa problem, perform kung ilang iterations. Ano? Kunyari sa problem, sinabi, perform 7 iterations, perform 5 iterations, perform 3 iterations. So, yun yung mga exemption. Ano? Na alam na agad natin kung kailan tayo titigil. So, first is the Jacobi method na under ng indirect method. What is Jacobi method? Or also known as Jacobi iteration method. It is named after Carl Gustav Jacob Jacobi. This method makes two assumptions and the system is given by a system of linear equations. And it has a unique solution and that the coefficient matrix A has no zero in its main diagonal. So, ibig sabihin, kung magkaroon tayong matrix dyan, sabihin natin ito ay A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yan. Ang ating diagonal is A, E, I. And it should not be equal to 0. Kasi nga, ang sabi natin dun sa learning objectives natin, ang diagonal natin should be dominant. Ano? So, once na nagkaroon ng 0 dito, maliit ng chance na, wala nang chance talaga pala. Wala nang chance na sila ay dominant. Okay? So, to begin the Jacobi method, solve the first equation for x1, the second equation for x2, and so on as follows. So, ang ibig sabihin yan, mag-i-iterate na tayo. Ano? Using iteration ang pagsasolve sa Jacobi iteration method. Then, make the initial approximation of the solution. Hindi mawawala ang approximation kasi iteration ang ginamit natin. So, let us proceed sa example number 1. According dito, use the Jacobi method to find the solution to the system of linear equations. Perform 7 iterations. Dito sa problem na to, sinabi naman kung ilan ang iterations na gagawin natin. So, alam natin kung kailan tayo titigil. Ano? So, we are given 3 equations. We have 5x1 minus 2x2 plus 3x3 is equal to negative 1. For our second equation, we have negative 3x1 plus 9x2 plus x3 equals 2. Then, 2x1 minus x2 minus 7x3 is equal to 3. So, punta tayo dito sa whiteboard. Wait, bibigyan ko kayo ng link. Disregard nyo muna yung link na nasa chat. Isa-send ko ulit yung link dito sa chat natin. Yan. Nag-send ako sa chat natin dito sa Google Meet. Okay. So, lipat tayo dito sa whiteboard para ma-solve natin isa-isa. Masulat natin para maka-follow kayo. Yan. So, we are given an equation. Na 3 equations of a system of linear equations, which is this one. So, again, when we are putting it into an augmented matrix, ganito siya. Okay? So, for the first column, lahat ng x1 or x sub 1. Then, for the second column, we have the x sub 2, which is negative 2, positive 9, and negative 1. So, for x3, which is the third column, we have positive 3, positive 1, and negative 7. Then, dito yung mga answer, which is represented by the variable b. So, we are going to use the Jacobi iterations and perform 7 iterations. So, step 1, when using indirect method, is to determine if it is diagonally dominant. So, ano bang ibig sabihin again ng diagonally dominant? So, first, tingnan natin itong matrix na to. Alin ba yung diagonal dyan? Itong 5, 9, and negative 7. So, we have diagonal 1 is 5,
diagonal 2 is 9, and diagonal 3 is negative 7. Mas okay kung sasabayan nyo ako para mas magets nyo. Ano? So, to determine if it is diagonally dominant, it should be the absolute value of the first diagonal should be greater than or equal to the summation ng natitirang mga numericals na ka-row niya. Okay? So, absolute value then. So, we have the absolute value of negative 2 plus the absolute value of 3. So, simplifying this equation, we have 5 should be greater than or equal to 2 plus 3, 5. So, true naman to. Kasi may equal to eh. So, this is true. So, for diagonal 2, we have, it should be, the absolute value of 9 should be the greater than or equal to the absolute value of negative 3 plus the absolute value of positive 1. So, simplify, we have 9 is greater than or equal to 4. Greater than 4 siya, di ba? So, diagonally dominant din itong diagonal 2. So, moving on sa diagonal 3 natin, negative 7. So, the absolute value of negative 7 should be greater than or equal to the summation of absolute value of 2 plus the absolute value of negative 1. Simplifying, we have 7 is greater than or equal to 3. Again, this is true. So, this is diagonally dominant din. Since lahat ay nasatisfy yung condition, which means lahat sila ay diagonally dominant, we can now use indirect method. So, in this case, we are going to use Jacobi iteration method. Okay? So, before we proceed, are there any questions regarding the dominance of the diagonal? Sir, question lang. Sige. Paano po kaya kapag hindi po diagonally dominant? Hindi pwede hindi tayo pwedeng gumamit ng indirect method doon. Meron namang cases, kunyari, may nakita din ako, may na-search ako. Kunyari, hindi ito diagonally dominant. Pero dito, ito yung pinakamalaki niya, then dito, sa row 2 ha. Sa row 2, ito'y maliit, then ito yung pinakamalaki. Pagdating sa row 3, ito yung pinakamalaki, ito yung pinakamaliit. Ang ginagawa nila, nag-i-interchange sila. So, pwede yun. Para lang masatisfy na diagonally dominant. Okay? So, are there any other questions? So, dito pa lang, bawal na talaga ang 0 sa diagonal. So, if there are no other questions, we are going to proceed na sa step 2. Since na-satisfy natin yung condition na diagonally dominant, then we are going to iterate. Mag-i-iterations na tayo. So, paano tayo mag-i-iterate? Anong kailangan muna natin? Kailangan muna natin maka-form ng formula na kung paano makukuha ang mga x nyo. Again, ang unknown natin is, mga unknown? x1, x2, and x3. Sila yung unknown. Okay? So, paano tayo makaka-form? Ito yung formula. X new is equal to 1 over d times the quantity b minus the numerical times the x old. So, punta tayo dito sa matrix. Ito ang ating actual matrix. Hindi yung augmented. Ito yung actual matrix natin. So, kung i-expand natin ito, para lang makakuha tayo ng diagonal at ng numerical, ganito siya. So, again, A, which stands for the actual. So, we have 5, negative 2, 3. Then, for our second row, we have negative 3, 9, and 1. For our third row, we have 2, negative 1, negative 7. Pagdating dito, kung i-expand natin, ang diagonals natin? Ang diagonals natin is ito. Si 5, 9, at negative 7. So, yun lang yung isusulat natin dito.
So we have 5, 9, and negative 7. Ano naman tong mga natitira? Ang ilalagay lang natin is 0. Okay? O, ano naman, ito yung ating diagonal. Ano naman tong n? Yung n, edi yung mga natira, yung ginawa nating 0, yun yung ilalagay natin dito. Yung diagonal naman dito, edi yun ang 0. Ano? So, ang diagonal na dito is 0. Then, just copy yung mga natira. Negative 2, 3, 1. Negative 3, 2, negative 1. Okay? So, meron na tayong D, meron ng N. Again, tingnan natin yung formula. Anong kailangan? 1 over D. So, dito yun ha. Ilagay natin yung formula dito. We have 1 over D times the quantity B minus, ano dito? N. Times, ito yun, NX old. Ano? So, yan. So, dito muna tayo sa 1 over D. Paano natin ilalagay dito? E di ilalagay lang natin yun, ito sa denominator. Ano? So, we have 1 over 5, 0, 0. For our second row, we have 0, 1 over 9, 0. Sa third row, 0, 0, negative 1 over 7. Okay? O, dito sa B, ano? Ito. Ano? Represented by the variable B. We have negative 1, 2, and 3. Ano itong N? Ito lang. Ano? Kopyahin lang, ilalagay lang. Okay? So, we have 0, negative 2, 3. Sa row 2, negative 3, 0, and 1. Then sa row 3, we have 2, negative 1, 0. So, paano tayo makakabuo ng formula na ganito? Ang titingnan natin ay yung each row. So, for row 1. Diba? Ito yung row 1 natin, ha? Yan, yung nasa pinakataas. For row 1, x1 new is equal to 1 over 5 times the quantity, negative 1. Ano? Minus and x old. So, we have 0. Ito ay x sub 1, x sub 2, and x sub 3. Ano? So, 0 times, kasi under siya ng x sub 1, so 0 times x1 old. 0 na to, so cancel na yan. Wala na yan. O dito, minus negative 2. So, we have negative 2. Under siya ng column x sub 2, so x sub 2 old. Ano? Meron pa. May 3 pa, So, plus 3. Under siya ng x sub 3, column x sub 3, so x sub 3 old. Okay? So, kung isi-simplify natin ito, i-distribute natin yung negative sign. Ano? So, simplify. We have 1 over 5 times negative 1 plus 2 x sub 2 old minus 3 x3 old. Okay? So, gets ba kung paano natin nakuha yung formula ni x1 new? Gets ba? Okay. Yes po, sir. So, proceed tayo sa pagkuha ng formula ni x sub 2. Ano? So, dito. Sulat ko lang ulit yung sa x1 new. So, we have 1 over 5 times negative 1. Tapos, i-distribute ko na yung minus sign, ha? Plus 2 x2 old minus 3 x3 old. For x2 new, tingnan natin. We have 1 over 9 times the quantity 2 plus 3x1 old minus 1x3 old. Ano? Wala yung nalagay natin. 1 over 9 times 2 plus 3x1 old minus 1
times x3 old. Ano? O, pagdating kay x3 nyo, tingnan ulit. We have negative 1 over 7 times the quantity 3 minus 2x1 old plus 1 x2 old. So we have negative 1 over 7 times 3 minus 2 x1 old plus x1. Kahit wala na naman 1 din, ano, pinapakita lang kung saan minultiply x2 old. Okay? So, ganito na ang ating formula throughout the iterations. Hindi na magbabago yan. Ang magbabago na lang is yung value ng mga x old. Ano? x1 old, x2 old, x3 old sa bawat iteration. Ngayon, merong mas madaling way para hindi na tayo mag-e-expand ng mga ganon-ganon para makuha ito. Ano? So, tingnan natin yung mga equations again. Ito yung equation 1. Ano? Then equation 2 and equation 3. So, looking at equation 1, alin yung alin yung diagonal dito sa equation 1? Alin? Yung 5x sub 1. Ano? Dito sa equation 2, alin yung diagonal niya? Yung 9. Then dito sa equation 3, alin yung diagonal niya? Yung negative 7. Ano? So, para makakuha tayo ng ganitong formula din, we are going to isolate yung each x nila. Ano? So, kunyari, dito sa equation 1, i-isolate natin yung x sub 1. So, we have 5x sub 1, transpose na tong dalawa, negative 1 plus 2x2 minus 3x3. Oh, multiplying both sides by 1 over 5. Oh, multiply both sides by 1 over 5 to cancel is numerical sa x sub 1 kasi i-isolate natin. So we have x1 is equal to 1 over 5 times negative 1 plus 2x2 minus 3x3. Oh, same lang. Ito rin ang nakuha. Ano? Higa, mas madali. Ano? So, nasa inyo na yan kung alin yung gagawin nyo. Ano? Kung yung mag-e-expand pa or ganito na lang, yung mag-a-isolate na lang. So, sa equation 2 natin, 9x2. So, we are going to isolate the x2. We have 9x2 is equal to 2 plus 3x1 minus x3. Multiply both sides. 1 over 9 to cancel out this 9 dito sa x2 para ma-isolate. So we have x2 is equal to 1 over 9 times 2 plus 3x1 minus x3. Same lang. Ano? Equation 3. Isolate natin si x3. So we have negative 7 x sub 3 which is equal to 3 transpose tong dalawa minus 2x1 plus x2 multiply both sides by negative 1 over 7 para ma-cancel out to. So we have x sub 3 which is equal to negative 1 over 7 times the quantity 3 minus 2 x sub 1 plus x sub 2. Same lang, ano? So, may formula na tayo. Ano? So, are there any questions regarding sa pagkuha ng formula? Nasa inyo na yun, ano? Kung paano ang So, hindi ko po Gauss-Seidel po yung process po o same lang po sa Jacobi talaga? Alin? Yung process ano po na, yung pong huli po natin ginawa po. Ito? Opo. Ano yung tanong? I mean, the same lang naman po yung bali po sa ano po, di ba? Yung sa kanina po.
Dito? Papa. Same lang. Sige po, sir. Thank you po. Ano? Yan o. Negative 1 over 7. Negative 1 over 7. 3. 3 minus 2x1 old. Minus 2x1. Bali po, maalin lang Nawala po yung talaga, old. sir. Gagamitin po namin. Okay? Sige po. Thank you po. Okay. So, any other questions or clarifications? So, if wala, proceed na tayo sa pag-i-iterate. So, first iteration. Again, ito yung nakuha nating formula. Hindi na naman ito mababago throughout the iterations. Second iteration, ganun pa rin. Third iteration, ganun pa rin. So, we are to perform 7 iterations. So, madali lang to. Ang problema lang is mahaba. Time-consuming lang. So, we have 1 over 5. For x1, we are going to solve first for the x1 nyo. So, 1 over 5 times the quantity, negative 1 plus 2. Ano yung x2 old and x3 old at x1 old? Again, kapag walang given, we are going to use 0 as our initial. So sa case na to, wala namang given. So ang initial natin is 0. Sa-substitute lang natin. Okay? Sa case na to, again, negative 1 plus 2x2 old. Anong x2 old? 0. Minus 3 times x3 old? 0. Simplify using our calculator, we have negative 1 over 5. Or negative 0.2. Okay, cancel na to eh. Gets? x2 new. Solving for x2 new, we have 1 over 9 times the quantity. 2 plus 3. x1 old natin, 0. Cancel. Minus x3 old, 0. Wala na rin to. So, we have 2 over 9. Or, in decimal form, kapag in-expand natin, we have 0.2222 yan. And so on. Okay? So, sa x3 nyo, we have negative 1 over 7 times the quantity 3 minus 2 times x1 old is 0. So, cancel na to. Plus x2 old, 0 pa rin. So, cancel pa din. We have negative 3 over 7. Or, kapag naka-decimal point, we have We have negative 0.4285714286. Okay. So, ganun lang yung pagkuha natin ng mga x1 nyo, x2 nyo, and x3 nyo. Pagdating sa second iteration, ang ating mga x old na is na yung nakuha na natin dito. Ito na ang ating x old sa second iteration. So, ito na yung ating i-substitute bawat dito. Okay? Pwede naman yung fraction actually. Mas madali pa nga yung i-type sa calcu kung kesa dito sa mahabang to. No problem naman kung yung fraction ang gagamitin. As sagot. Okay? As long as uniform tayo. Again, sa calculator, yung buo ang ilalagay. Then, pagdating sa solution, pwede namang mag-round off, kahit sa 4 decimal places lang. Pero pag nagsosolve tayo sa calcu, edi yung buo, So, kaya mas magandang gamitin, edi ito ng fraction. Okay? So, proceed tayo. Second iteration. Again, anong ating mga nakuhang x nyo kanina sa first iteration? Yun na ang ating magiging x old dito sa second iteration. So, we have negative 0.2. Dito, we have 2 over 9. Then, we have dito negative 3 over 7. So, ito na ngayon ang ating isa-substitute sa formula. Under second iteration, ang x1 nyo, we have 1 over 5 times the quantity, negative 1. Plus 2. Ang x2 old natin, 2 over 9 na. Minus 3 times x3 old natin, negative 3 over 7. Simplifying this equation or this formula, anong makukuha nating sagot dyan? 46 over 315.
Or sa pag in-expand na natin, 0.1460 and so on pa yan. Okay? O dito sa x2 nyo, we have 1 over 9 times na quantity, 2 plus 3 times x1 old natin, negative 1 over 5 or negative 0.2 minus x3 old, we have negative 3 over 7. Ano? Simplify. Anong sagot dito? We have, using our calculator, 64 over 350. Okay. Ano? So, madali lang. Ano? O, dito sa x3 nyo, we have negative 1 over 7 times the quantity 3 minus 2 times x1 old, negative 0.2 or negative 1 over 5 plus x2 old natin, 2 over 9. Calculator lang uli yan. We have negative 163 over 315. Okay? O, perform tayo ng 7 iterations nga. O, third iterations, kayo nga magsagot. So, for x1, we have 46 over 315. x2o, you have 64 over 315. Then, for x3, we have negative 163 over 315. Sige nga. Anong sagot natin sa x1, x2, x3? Any volunteers? Sa X1 po 302 302 over 1. over 1575. Okay, 302 over 1575. x2 nyo? $133 over 405 po. Okay, tama yun. 133 over 405. Last one, sa ating x3 nyo. No? Hindi. May mali ka atang nalagay. Negative 131 over 315. Okay, negative 131 over 315. So be careful lang sa pag-i-input ng ating mga x-old tsaka yung mga sign. So doon lang naman yung challenges nito. Fourth iteration na tayo. Again, x1 old natin, we have 302 over 1,575. x2 old, we have 133 over 405. Then, for our x3 old, we have negative 131 over 315. Sige nga, may I call on. Nagtatawag ako ha. Para naman makapakinig ako ng mga ibang boses. Wala yung index. Nasaan yung index? Ito. Miss Romelia. Nandiyan ka ba? Yes po, sir. Sige nga, pakisolve nga po ng ating x1 nyo sa fourth iteration. Wait lang po. Sige lang. $302 over 1,575. Okay. So, alin dito sa fourth iteration? Yun yung ating third iteration ata yun. Sa first po. Naglalaptop ang
Anong sagot natin sa x1 nyo? Ayan, we have 1 over 5 times negative 1 plus 2 times x2 old natin. Ano? 133 over 405. Minus 3. Hindi pala po, sir. Okay, sige. Okay lang yan. O, x3 old natin. 131 over 315. Ito? Simplify lang. Masarap pa yung 2,564 over 14,000. Okay, ano? So, we have 2,564 over 14,175. Ano? So, ito ng ating x1 nyo. O, sa x2 nyo, nandiyan ka ba? Ay, wala to. Daylo. Nandiyan ba si Daylo? Opo, sir. O, x2 nyo natin, ano? Ano po? 3,401 over 14,175 po. Iba ata. Again, tingnan nyo ulit. O, 1 over 9 times 2 plus 3 times x1 old, 302 over 1,575. Ano pala po, sir? 673 over 2025 po. Okay, yun, tama na yun. So, be careful ulit, ano, sa pag-i-input sa ating calcu. Ano, so we have 673 over 2,025. Ano? O, dito sa x3 nyo natin. Yeah. Yung mga wala ang nabubunot ko ah. Mr. Buison, nandiyan ka ba? Nandito po, sir. Sige nga, pakikuha nga po ng ating x3 nyo. Wait lang po, sir. Computing ko lang po. Ang lumabas po sa akin, sir, ay negative 0.4207 po. Okay, or pag inabaan pa natin, 4283. Ano? So, yan ang ating mga panibagong x nyo dito sa 4th iteration. O, 5th iteration, ituloy natin ha, hanggang 7 iterations tayo. So, x1 old natin, we have 2,564 over 14,175. x2 old na ngayon, we have 673 over 2025. Then dito, we have negative 0.42007004283. Volunteers, anyone? Pagkuha ng x1 nyo, x2 nyo, and x3 nyo. Who can give me the value of x1 nyo? Yes po. Sir, 0.1853585286 po. Okay, correct yun. Ano? So, we have 0.1853 585 ay, pumangit na sulat. 3585286. Sa x2 nyo, sinong makakapagbigay? Yes po, Mr. John Twitter. 0.329260. Okay, 0. Okay, tama yun. 329260 650 659. Sa x3 nyo, ano? Sige.
Okay, tama yun. Ano? So, we have negative 0.42436885887. Ano? Pero kung sa solution nyo sa ating, kunyari sa exam, pwede naman yan naka-round off na ng 4 decimals. Ano? Yun nga lang, sa calculator, ito yung isusulat natin ha. Kaya mas maganda, shape store nyo na agad yung makukuha natin. Ano? Para hindi mahabang pagta-type sa calculator. O, 6 iteration tayo. Again, we have dito 0.1853, 585,286. Then for x2 old, we have 0.329, 260, 260,659. And dito we have negative 0.42436, 88,587. Sino pagbibigay ng tatlo ulit natin? Yes po, Mr. Justin. 0.1863255,788 po. Okay, so we have 0.186,325,5785. Yes po. X2 nyo na ba yan? Nakataas pa rin ang hand mo, Justin. Sasagot ka ba ulit? Who can give me X2 nyo? Yes po, Mr. Daniel. 0.3311604938. 0.3311604938. Tama? Ganyan ba? Opo, sir. Okay. So, sa X3 nyo natin, ano? Yes po, Mr. Adrian. Sir, negative 0.422649086 po. Okay. So, correct yung mga nakuha. Yung iba, nakakahabol ba? Nakakahabol yung iba? So, proceed tayo sa 7 iterations, ano? So, last na to. Kasi we are going to perform 7 iteration. O, last na. So, again, ang ating X1 old, we have 0.186,325,5785. For X2 old, we have 0.331160,4938. Then, sa X3 old natin, we have negative 0.422649086. Oh, last na. X1 nyo, X2 nyo, and X3 nyo. Volunteer ulit. Yes po, Miss Mika. 0.18605364991 po. Okay, so we have 0.1861 na lang. Ano? Since last na naman to, kahit i-round off na natin. O, sa X2 nyo, ano? So, ang ating final answer dito, 1861. O, X2 nyo. Okay, 0.3312. Ano, kung ini-round off. O, last one. For X3 nyo, yes po. Ang dami. Negative 0.42264419. Okay. Negative 0.4227. Or, round off na lang natin, ano. Yan. Since sinabi naman kung ilang iterations ang ating gagawin, titigil na tayo dito. Ano? Paano kung hindi sinabi? So, negative to. Paano pag hindi sinabi kung ilang iterations ang gagawin? Paano natin malalaman if malapit na tayo dun sa true value? If approximately correct na tayo, kailan tayo titigil? Titigil tayo kapag tingnan natin yung ating previous X. Ano, yung mga nakuha nating X nyo sa 6 iteration. Ito, yung mga X old natin ngayon dito sa 7th iterations. Titingnan natin yan. Ngayon, i-round off natin sila into 3 decimal places. So, sa X1 old, pag ni-round off sa 3 decimal places, we have 0.186. Sa X2 old, pag ni-round off sa 3 decimal places, we have 0.331.
At sa x3 old, kapag ni-round off, we have 0.423. Ano? O, dito sa final answer natin, ganun din yung gagawin natin. O, i-round off natin sa tatlong decimal places. 0.186. x2, 0.331. Then x3, we have negative 0.423. So, identical na silang dalawa. Ibig sabihin, malapit na to sa ating true value. Accurate na to, precise na. Pwede na tayong tumigil dito. Yan ay kapag walang sinabing perform kung ilan yung ipe-perform na iterations. Ano? So, we can say that the solution of the equation is ito. Okay? Gets ba? Gets po. Okay. So, if walang questions, balik tayo dito sa ating slide. Ano? Wait lang. Yan. Again, kapag tinabulate natin yung ating mga answers, pero hindi ko naman i-require sa inyo na mag-tabulate pa. Kasi sa root of equation, puro tabulate na yun eh. Dito, wag na. Again, kapag tayo ay ino-observe natin yung mga answers natin under ng x1, x2, and x3, kailangan ang mga sagot nila pag humahaba, nagiging closer to each other, nagiging precise. At kapag dating naman dito sa mga dulo natin, accurate and precise na almost identical na. Yun yung sinasabi ko na pwede nang tayong tumigil. Okay, katulad nito. Since the last two iteration, which is the 6th iteration and 7th iterations, are identical, we can conclude the solution as yung sagot na dito. So, x1 is equal to 0.186, x2 is equal to 0.331, and x3 is equal to negative 0.423. So, if there are no questions, or may questions pa kayo regarding sa ating topic na excuse me, na Jacobi iterations, may questions pa? If none, we are going to proceed na sa Gauss-Seidel method. So, ano ba tong Gauss-Seidel method? Si Gauss-Seidel method, it is a modification of Jacobi method or Jacobi iteration method. Bakit siya modification? Kasi same pa rin yung process. Same pa rin yung formula ng x1, x2, and x3. Ganun pa rin yung flow. Ang maiiba lang dito is yung x initial or x sub 0 or x old. So it is named after Carl Friedrich Gauss and Philip L. Seidel. This modification is no more difficult to use than the Jacobi method. Again, kaya no more difficult kasi ganun pa rin yung flow ng ating pagsosolve. Ang maiiba lang is yung isa-substitute nating x1, xo, or x old. And it often requires fewer iteration. So, ibig sabihin, kapag gumamit tayo ng Gauss-Seidel, same lang yung answer natin. Sadya namang dapat same lang yung answer na makukuha. Yun nga lang, mas makukuha agad natin yung sagot. Or yung approximate solution sa problem. Okay? It also produces the same degree of accuracy naman. So, another one. With the Jacobi method or under Jacobi method, the value of x initial obtained in the nth approximation or dun sa pang ilang iteration na yon remain unchanged until the entire n plus 1 nth approximation has been calculated. While for the Gauss-Seidel method, on the other hand, you use the new values of x initial as soon as they are known. Yan. Yung mga x old, maiiba yung ating pagsasubstitute. So, punta tayo dito para mas maintindihan. So, dito muna tayo sa Jacobi method.
Sa Jacobian method, pagsosolve ng x1, x2, and x3, yung ginawa natin kanina, ano? So, kung kunyari sa first iteration, again, yung first iteration natin, x1, x2, and x3 is, anong x initial? 0, di ba? So, 0 lang yung sinasubstitute natin dito. Okay? Ano? Sa first iteration. Ngayon, pagdating kay Gauss-Seidel method, kunyari first iteration din, so given pa rin tayo, ang x initial natin pa rin sa x1, x2, and x3 is 0. So sa x1, yun pa rin ang isa-substitute natin sa x2 and x3 old. Ano? Once na may na-solve na tayong x1, yung value ng x1, pagdating sa pagsosolve ng x2 new, yun na yung isa-substitute agad natin. Hindi na 0. Ano? Ito na. x1. Yung x1 yun na nakuha natin, yun na agad ang ilalagay natin. Dito sa x3, ano kaya? 0 pa din. Kasi x1 lang naman yung nasolve natin. Ano? So, pagdating sa x3 natin, x3 nyo, sa pagsosolve, yung nakuha nating x1, yun na agad yung ilalagay. Etong x2, edi kung ano yung nakuha na agad natin dito, yun na din agad yung ilalagay. Ano? So, yun yung pagkakaiba ng Jacobi and Gauss-Seidel method. Okay? Once na may nakukuha ng value, agad na yun ang i-substitute. Ano? So, let us proceed sa example. Ano? So, solve for the system of linear equations using, hindi to Jacobi ha, Gauss-Seidel dapat yan. Gauss-Seidel method. Perform 5 iterations. So, we are going to perform 5 iterations now. Punta ulit tayo sa whiteboard. Ano? Solve natin isa-isa. So, yan. Kita na ba? Ayan, kita na. So, using Gauss-Seidel method, ito ulit yung equation natin. Kung ano yung example, yung equation natin sa example 1, ganun pa rin yung ating system of linear equations. Ano? So, gawa muna tayo matrix. So, we have 5, negative 2, and 3. Then dito, negative 1. Sa row 2 natin, we have negative 3, 9, 1, and 2. So, sa row 3 natin, we have 2, negative 1, negative 7, and then 3. Again, anong first step natin? Anong first step natin dito? Ilabas ko yung x sub 1. Lalabas ba agad? Hindi pa. Diagonal po. Okay, we need to see if the diagonal is dominant. Ano? Yun lagi ang ating first step kapag using indirect method. Since ito naman yung ating example kanina, na-prove na natin siya na diagonally dominant na. Ano? So, hindi na natin kailangan i-prove muna ngayon. Okay? So, x1 new. Again, ganun pa rin yung ating formula. Hindi mababago. Ano? So, 1 over d. So, dito, again, ang diagonal natin is 5, 9, negative 7. So, x1 new, we have 1 over, diagonal is 5, times b. Ito ang b natin. So, we have negative 1, minus, ang n na natitira, negative 2. O, i-distribute ko na yung minus sign, ha? O, 2x2 old, minus 3x3 old. Ano, ganun pa rin naman. Itong x1, x2, x3. Wala pa rin pinagkaiba sa formula. Ano? So, dito sa x2 new, we have 1 over 9 times the quantity. Ano dito? We have 2 minus or plus na, plus 3 x1 old minus 1 x3 old. Okay? Dito, we have negative 1 over 7 times 3 minus 2x1 old plus 1 x2 old. Okay? So, gets ba ito kung paano uli nakuha? Gets ba? Okay.
So, proceed tayo sa iteration na. Since meron na tayong formula na nakuha, di proceed na tayo sa pag-i-iterate. Ano? Since diagonally dominant naman. O, x1 nyo muna tayo. Laging ang pinakamadaling kunin dyan is x1 nyo kasi isa-substitute lang natin to. Ano? So, we have 1 over 5. Again, kapag hindi given ang x initial, 0 na. Ano? Ang ating i-assume na value ng x initial. Okay? So, we have 1 over 5 times the quantity. Negative 1 plus 2 times x2 old, 0. Minus 3 times x3 old, 0. Simplify ito, we have negative 1 over 5 or negative 0.2. Ano? Pagdating dito sa x2 nyo, we have 1 over 9 times the quantity 2 plus 3 times x1 old. Ito pa bang ilalagay natin? Hindi na. Okay, ano? Ito na, yung nakuha na agad natin. So, we have negative 1 over 5 minus ito. Anong ilalagay natin? 0 pa. Kasi wala pa naman tayong nakukuhang x3. Ano? So, 0. So, we have, simplifying this, ang sagot dapat dyan ay 7 over 45. Ano? Or kapag in-expand yan, 0.15555 and so on. Ano? Tuloy-tuloy yan na 5. Okay? Dito sa x3 nyo, we have negative 1 over 7 times the quantity 3 minus 2 times x1 old natin, negative 1 over 5. Plus x2 old natin, ito na agad. Ano? We have 7 over 45. Simplifying ulit sa calculator, ang answer natin dapat dito is negative 32 over 63. Or kapag in-expand, we have negative 0.5079 365079. Okay? So, malinaw ba yung mga isa-substitute natin dito sa x2 and x3? Yes po, sir. Okay, so wag malilito ha. Kasi once na nagkaroon ka ng pagkakamali dito pa lang, edi hanggang duloy mali na. Ano? Be careful na lang tayo. So, second iteration. Second iteration, ang ating x1 old again is negative 1 over 5. O, x2 old natin, ang ating x2 old, we have 7 over 45. Then for x3 old, we have negative 32 over 63. So again, x1 new, substitution lang dyan. Ano? Kung ano agad ang nandito. So we have negative 1 plus 2 times x2 old, 7 over 45. Minus 3 times x3 old, negative 32 over 63. Now, simplifying this, we have 263 over 1,575. Okay. Ano? Sa second iteration, sa x2 nyo, we have 1 over 9 times the quantity 2 plus 3 times, ito na agad, ano? So, 263 over 1,575 minus x3 old natin, ito pa. Kasi wala pa tayo nasa-solve na x3. So, negative 32 over 63. Simplifying this equation, the answer should be 677 over 2025. Ano? So, dito sa x3 nyo, we have negative 1 over 7 times the quantity 3 minus 2 times x1 natin, 263 over 1,575. Plus x2 natin, we have 677 over 2,025. Oh, simplify. The answer should be negative, ano? Negative. Okay, 8,506 over 19,845. Ano?
Or kapag in-expand yung mga yan, ito negative 0.4286 and so on. Dito ay 0.3343 and so on. Tapos dito ay 0.16698 and so on. Okay? Sa third iteration, sige nga, kayo nga mag-solve. Sa third iteration natin, x1 old is 263 over 1575. Then for x2, we have 677 over 2025. And x3, we have negative 8,506 over 19,845. Sige nga po, pakisolve nga po ng x1, x2, and x3 under third iteration. Yes po, Mr. Jericho. 0.1909 014865. 090-148-65. Okay, so tama to. X2 natin, ano? Okay, 0.333480696. Sa X3 new natin, Negative 0.4286. 0.4286 4216, ganyan ba? 6 4286 po. 4286. 6 ba? Parang iba yung akin. Sige nga, wait lang. Iba, ano? Yun din yung akin eh. Negative 0.42 166-22464. So, baka may nag-ano lang kayo dyan, nagkamaling type, ano. So, be careful ulit. Again, ano, dun lang ang challenge natin when using iterations. No, kaya i-ship store na natin. Yung mga sign din, again, titingnan, okay? Fourth iteration tayo. So, sa fourth iteration, again, copy lang ulit yung mga nakuha natin. So, we have 0.1909-0148-65. Sa X2O, we have 0.33348-06976. Then dito, we have negative 0.42166-82464. Any volunteer? X1, X2, and X3? Yes po, Jericho. 0.18639322269. Okay, so tama. Sa X2 natin, iba naman. Iba sa akin. Sige po, ikaw nga po. Mr. John? 0.33120552 po. Yun. 0.3312053252. Dito sa X3 nyo natin, ano? Yes po. Miss Keisha. Negative 0.422631267 po. Okay, negative 0.422631267. So, yung iba, nakakahabol ba? Fifth iteration tayo. Sa fifth iteration, we have yung X-old natin, copy ulit natin. 0.186-393-2269. X2 old, we have 0.331205-3252. Then, dito, negative 0.4226312674. Sige nga, X1, may I call on, Miss Kayla?
Sir, 0.186060 Okay. 8965. Or since final answer na naman dito, kahit i-round natin 0.1861. Sige, dito pala ituloy natin. Dito na lang natin i-round off. 0.1860 608,905. Sa X2, Mr. Kent, nandiyan ka ba? Hello, Mr. Kent? Hello, sir. Wait lang po. Sige lang. Wait lang po, sir. Malayo po yung nalabas sa akin. Sige. Dito, 1/9 times 2 plus 3. Anong ilalagay dito? 0.186393. 86. Ito lang. Ay. Ito na. Again, paggamit ng Gauss Seidel, kapag nasolve na natin si x1u, yun na agad ang ilalagay natin. So, 0.1860608,905. Hindi na to. Okay? Minus, x3 old natin. Ano ilalagay dito? Negative 0.4226. Okay. Sige nga, pakisimplify nga po. Okay. 0.33120154888. Okay. Again, ang ilalagay na natin sa mga x-old, kunyari dito sa x1, kung ano pa yung mga nandito, Yan, kung ano pa yung mga nandito. Okay, pagdating nga lang sa x2 nyo, ang ilalagay na natin sa x1 is kung ano yun na yung na-solve. Dito sa x3, di kung ano na nandito pa. So, ang na-solve natin dito sa x2, we have 0.3312. O sa x3 nyo, sige nga, po, Mr. John. Negative 0.4227. Okay, negative 0.4227. 256811. So, naka-perform na tayo ng 5 iterations. So, ibig sabihin, titigil na tayo doon. Again, paano kapag hindi sinabi ulit kung ilang iterations ang gagawin? Anong gagawin natin kapag hindi sinabi na kung ilang iterations? Base po doon sa mga nakuha pong answer kung Okay, ito So, i-round off natin into 3 decimal places. So, we have 0.186. Dito sa x2, we have 0.331. Then sa x3, we have negative 0.423. Pag tinignan natin dito, we have 0.186. Sa x2, we have 0.331. Dito sa x3, we have negative 0.423. So, again, identical na silang dalawa. Tapos na ang laban, Okay? So, compare natin sa final answers ng Jacobian iteration. Same lang. Approximately equal sila. Ang pinagkaiba lang siguro nila, yung mga sumunod pa ditong decimal.
Pero same accuracy, precise and accurate silang dalawa. Okay? Ano pa yung pagkakaiba? Yung pinarform na iterations. Dito sa Gauss-Seidel, nakakuha tayo ng sagot na under lang ng 4th and 5th iterations. Sa 5th iteration, na-prove natin okay na yung nasa 4th iteration. While sa Jacobi, pang ilan pa natin nakuha? 6th at sa 7th. Sa 7th pa natin na-prove na tama na tong sa 6th. Okay? So, again, masasabi nga natin na mas mabilis nating makukuha yung sagot under ng Gauss-Seidel method kung i-compare sa Jacobi iteration. Okay tayo doon? Any questions regarding sa ating topic for today? Okay. Kung wala kayong questions, i-explain ko na lang yung ating next meeting. Kasi this is our last topic for before midterms exam. So hanggang dito lang yung aaralin nyo sa midterms. So next week, wala na tayong discussion. So online pa din naman tayo. Magbibigay na lang ako sa inyo ng problem set. So mag-attendance lang ako, then bibigay lang ng problem set, di tapos na. Again, yung problem set, kailan ang submission? Sa next face-to-face. So sa week 8. Kasi week 7 na next week, So, it will be submitted in week 8. Gagawa na rin ako nga ng problem set talaga kasi wala na naman tayong i-discuss. Tapos, again, ang ating problem set sa yellow pad paper. Name section, kokopyahin ng problem, engineering lettering. Tapos, sa week 8 ang submission. Then, sa week 8 natin, na lang tayo. Mag-quiz na lang. May quiz tayo sa week 8, face-to-face. Para review na rin yun sa inyong week 9, which is the midterm examination. Yung sa problem set natin, hahatiin ko yun. Hindi ko naman ilalahat. Siguro sa problem set, roots of equation lang. Tapos, pagdating sa quiz natin sa week 8, edi itong mga direct at indirect methods. Okay tayo doon? So, violent reaction. Sige. So, if wala na kayong questions, edi pwede na kayong mag-leave. So, thank you na for attending. Thank you po, sir. Sir.